Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang rider sa Lawag, Ilocos Norte matapos masunog ang minamaneho niyang motorsiklo. Chris, bakit nasunog daw ang motor? Connie, bumangga kasi ang rider sa isang nakaparadang SUV. Kwento ng sakay ng SUV, pumarada sila sa may tulay matapos na mawala ng gasolina. Naka-hazard naman daw ang SUV at gumamit pa sila ng flashlight para bigyang babala ang mga dumadaang motorista. Doon na bumangga ang motorsiklo at nagliyab. Hindi na naisalba ang naipit na rider. Nagpapagaling pa rin sa ospital ang kanyang angkas na nasugatan. Ayon sa pulisya, nagkausap na ang pamilya ng nasawing rider at ang driver ng SUV. Dito naman sa Pangasinan, patay sa pananambang ang isang negosyante sa barangay Nalsan Sur sa Bayambang. Ayon sa investigasyon, papunta sa pagmamay-aring driving school ang 53 taong gulang na biktima ng tambangan ng mga salarin na sakay ng motorsiklo. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Ayon sa pulisya, posibleng personal o may kinalaman sa negosyo ang motibo sa krimen. Meron na rin silang person of interest. Patuloy ang investigasyon. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang dalawang construction worker sa Mandaue, Cebu. Sara, ano nang nangyari sa kanila? Rafi, nabagsakan ng mga sako ng semento ang dalawang lalaki habang nagtatrabaho. Base sa investigasyon, inaakyat noon ang 8 sako ng semento sa 19th floor ng ginagawang gusali gamit ang crane. Bigla raw bumigay ang kable ng crane kaya nahulog ang mga sako at nabagsakan ang dalawang construction worker. Dead on the spot sila habang may isa pang construction worker ang isinugod sa ospital. Humarap na raw sa pulisya ang pamunuan ng construction site. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Nag-iimbestiga rin ang Department of Labor and Employment sa insidente at kasama sa mga inaalam ay kung may ipinatutupad bang safety measures sa construction site. Ligtas ang mga sakay ng isang motorbangka na nagkaaberya umano habang nasa gitna ng dagat sa Glan, Sarangani. 9 na estudyante at 3 crew ang nasagip. Ayon sa investigasyon, magsasagawa sana ng Marine Biology Fieldwork sa Sarangani Bay para sa kanilang thesis ang mga estudyante. Habang nasa laot, nagkaaberya umano ang makina at nasira ang bahagi ng bangka dahil sa malalaking alon. Matapos matanggap ang ulat, nagsagawa agad ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard Eastern Sarangani. Nasa mabuting kalagayan na ang mga estudyante at crew matapos isailalim sa medical assessment.